Isang araw ay naglalakbay ang magkaibigan para manguha ng mga artifact. Subalit nagkahiwalay sila dahil sa maligalig sinat. Pumasok si Rico sa isang kuweba kung saan sa paghuhukay ay tagumpay siyang nakakita ng mga kayamanan. Saka nakakita rin siya ng isang kalansay sa ilalim ng bato. At pagkalabas ay kumain muna siya ng merienda. Ngunit matapos kumain ay nabibigatan si Rico lalo na dahil nagkahiwalay sila ni Nat, nang makita ang isang halimaw. At nakita niyang kinain nito ang bag ni Nat na walang malay. Saka bago pa nito kainin ng kaibigan ay ginamit ni Rico ang red whistle niya. Dahilan para siya ang atakihin ng halimaw hanggang sa nahulog siya sa isang bangin. Subalit sinundan pa rin siya ng halimaw kaya tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang dead end kaya na-corner siya nito. Pero nang kakainin na siya nito ay bigla namang may nagpasabog sa halimaw. Kaya pinili na lang ng halimaw na tumakas at lumipad sa malayo. Nakita niya ang bakas ng laser na tumagos sa mga puno, saka hinanap ang nagligtas sa kanya nang makakita siya ng magandang kwintas. At pagtingin sa malayo ay nandoon ang lalaking nagligtas sa kanya ngunit walang malay. Paghawak ni Rico sa mukha nito ay nalaman niyang isa pala itong robot. Dinala ni Rico ang robot hanggang sa magkita sila muli ni Nat, saka nakiusap na makisakay sa karwahe ng matanda. Hanggang sa makauwi na sila sa kanilang nayon nang makita nila si Shiggy. Ngunit dahil hindi papayag si Director Belchero na kupkupin nila ang robot ay kinakanta ba nila ang baby na kunwaring nahulog ang libro para pumunta doon ang director. Saka naman sila pumasok sa pinto dala ang robot. Kinabukasan ay pinuri ni Jiro ang mga bata dahil sa matagumpay nilang mga solo mission kahapon. Giit naman ng director na ang uri ng kanilang mga pito ay nakadepende sa rank nila sa guild sa bahay ampunan. Dagdag pa nito na ang lahat ng mga artifact na nakukuha nila ay kailangang isumite lahat para makadagdag sa budget. At dahil naalala ni Rico ang robot na itinago niya ay kinakabahan ang bata. Pagkatapos ay kinausap ni Jiro ang bata tungkol sa mga nawalang artifact ni Nat nang salakayin sila ng isang halimaw na ahas. At nang mapasarap sa kwento si Rico ay muntik niya na ring maikwento ang tungkol sa robot. Pagkatapos ay nag-request si Rico na pagbigyan siyang maglakbay sa mas malalim na parte ng abyss, subalit giit ng leader nila na masyado pa daw mapanganib para sa isang bata. Pagkatapos ay ginising ng mga bata ang robot na nais pa sanang matulog. Pero kinoryente nila ito kaya napilitang gumising. Nagkausap sila ng robot at nagpakilala ang mga bata na sila daw ay mga cave raiders. Pero mga red whistle rank pa lang daw sila o yung mga apprentice pa lang. Napakaraming tanong ni Rico ngunit tila ba nawala ang alaala ng batang robot. Sinabi naman ni Shiggy na napansin daw ng leader ang electric shock na ginawa nila kaya papunta na ito sa silid. Kaya tinakpan nila ang robot saka lumabas sila ng silid gamit ang hagdan sa bintana. Pagpasok ng leader ay diretso ito sa loob ng room na agad na tinanggal ang talukbong, subalit nawala na doon ang robot dahil nakita ni Rico na nakasabit pala ito sa kisame, pero lagot pa rin siya dahil sabi ng leader ay nawalan daw sila ng kuryente kaya bilang parusa ay inutusan siyang maglinis ng buong bahay ampunan. Pagbaba ay kinuha ng robot ang helmet niya, nang makita ang sarili sa salamin saka napansing meron din pala siyang Junjun. Tumakas naman si Rico kay Jiro, at bago pa sila mahanap ng leader ay nag-ala Spider-Man ng dalawa para makapunta sa labas ng bahay. Pagkatapos ay binigyan ito ni Rico ng pangalang Reg, at nang matanong ng robot kung saan galing ang pangalan ay sinabi ni Rico na galing daw ito sa aso niya dati. Dinala ni Rico si Reg sa isang mataas na lugar, kung saan nasaksihan nila ang pagsikat ng araw kaya nasilayan ni Reg ang buong syudad ng Earth. Nasa gitna ay may isang napakalaki at napakalalim na bangin na tinatawag nilang abyss. Pinakitang ang abyss ay puno ng iba't ibang uri ng mga halimaw, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang lalim nito at kung saan nanggaling ang mga kayamanang nahuhukay doon. Ipinakita ang Star Compass, na siyang gamit nila para malaman ang direction patungo sa mas malalim na parte ng abyss, ngunit habang mas lumalalim sa abyss ay mas nagiging mapanganib, dahil sa unang bahagi ay makakaramdam ka ng pagkahilo, sa ikalawang bahagi ay pagsusuka pagsakit ng ulo at pagkamanhid ng katawan, at sa ikaapat na bahagi naman ay makakaramdam ka na daw ng sakit at pagdurugo. At sa ika-6 na bahagi ay halos hindi na daw kakayanin ng katawan ng tao. At dahil isang robot si Reg ay pinaniniwalaan ni Rico na nanggaling ito sa kailaliman. Ngunit pagbukas ng libro ay wala silang makitang katulad ni Reg. Ayon naman kay Shiggy ay pinaghalo-halong mga special grade relics daw ang katawan ni Reg. Ngunit kapag nalaman daw ng iba ang tungkol dito ay maaaring baklasin nila si Reg para maipagbili ang mga parts. At dahil magsisimula na ang klase nila bukas ay walang maiiwan magbantay kay Reg, kaya naman napagpasyahan nilang magkunwari din itong isang tunay na bata, at mag-apply bilang isang cave raider habang nanonood sila sa likod. Natagumpay namang natanggap bilang isang cave raider.
Kinabukasan ay dumating na ang araw ng kanilang paglalakbay, ngunit naiwan doon si Reg dahil hindi pa siya nakakatanggap ng red whistle. Pagbalik ni Rico ay niyaya siya nitong panoorin ang pagbabalik ni Uncle Habo, dahil sikat itong cave raider kaya maraming nanunood. Paglabas ni Habo ay nakitang may ibinigay itong white whistle, at nakilala ng mga tao na pagmamayari daw ito ni Liza the Annihilator, na siya palang nanay ni Rico. Pagkatapos ay ibinigay ni Habo ang white whistle ng ina kay Rico, dagdag pa nito na meron pa daw isang silyadong dokumento ang paparating. At dahil hindi na silaya ni Rico ang nanay niya ay nagtanong siya kay Jiro na dating apprentice ni Liza. Sinabi ni Jiro na malakas daw sa alak si Liza at palaging lapitin ng gulo. Tapos kinamusta ni Jiro ang mga mata ni Rico, dahil kakaiba daw ang kalagayan ng mata nito na sinasabing sumpa daw ng abis. Ikinwento pa ni Jiro na noong ipinagbubuntis siya ng nanay niya ay nagpunta ito sa isang misyon para kunin ang isang special grade relic bell. Na tumagal ng 10 buwan habang patuloy silang kinakalaban ng ibang grupo ng mga cave raiders. Hanggang sa halos maubos na ang team at dito rin nasawi ang tatay ni Rico na isang black whistle na sumunod sa white whistle ang rank. Kaya naman sa ilalim ng abyss daw ipinanganak si Rico, at hindi siya nasawi sa abyss dahil naprotektahan siya ng isang cursed repellent vessel subalit napakabigat nito. Kaya naman napilitan ng nanay niya na iwan ang nasabing bell, para lang maiuwi si Rico sa itaas sa tulong ng isa pang kasamahan na white whistle din ang rank. Subalit sa kabila nito ay naapektuhan pa rin ang paningin ni Rico. Dahil dito ay naging porsigido si Rico na maging isa ring white whistle. At dahil nakaalis na ang bata ay hindi na nasabi ni Jiro na matapos siyang dalhin sa itaas ay nagbalik si Liza sa abyss para kunin ang bell, na siyang nagpayaman sa kanilang syudad. Ibinalita ni Jiro na dumating na daw ang silyadong dokumento kaya nagmamadaling nagpunta ang bata sa headquarters at pinasundan siya ng leader kay Reg. Pumasok sila sa isang silid, kung saan nakita nila ang mga impormasyon tungkol sa kung anong meron sa ibabang parte ng abyss. Nalaman din nilang nakita pala ni Liza ang robot doon, saka may nabasa silang sulat na maghihintay daw si Liza sa Netherworld sa ilalim ng abyss. Pagsapit ng gabi ay nagpapatulong si Rico sa mga kaibigan dahil gusto niyang makapunta sa ilalim ng abyss. Subalit tutol dito sina dahil masyado daw mapanganib. Kinabukasan habang nangunguha sila ng mga relic ay namangha si Reg sa mga nakuha niyang kayamanan, na ayon kay Nat ay mga basura lang daw dahil nasa itaas na bahagi lang sila, di tulad sa mga matatagpuan na relic sa ilalim ng abyss. Dahil dito ay napagpasyahan din ni Reg na magpunta sa ilalim ng abyss balang araw para malaman ang katotohanan tungkol sa sarili. Papauwi na ang dalawa nang matigilan si Nat dahil sa sumpa ng abyss, ngunit si Reg na isang robot ay hindi tinatablan nito. Kinagabihan ay nakahanda na daw si Rico para maglakbay patungo sa pinakailalim ng abyss, pero giit ni Shiggy na hindi daw siya makakalusot sa mga bantay. Kaya naman sinabi ni Reg na tutulungan daw niya si Rico dahil balak din ng robot na magpunta sa Netherworld na sinasabi ni Liza. At para matulungan ng mga kaibigan ay ipinakita ni Shiggy ang mapa ng abyss. Na sinabing sa ikalawang bahagi pa lang daw ay wala na silang maaasahang saklolo, bagay na ikinatakot nila. Sa ikaapat na bahagi naman na may malalaking mushroom ay ang pinakamalalim na kayang puntahan ng isang black whistle. Sa ikalimang bahagi ay mga white whistle lang daw ang may kakayahang makapunta, at bibihira lang daw ang nakakabalik. Sa ika-6 na bahagi naman ay ang tinatawag na Capital of the Unreturned, dahil wala pang nakakabalik sa sinumang magpunta dito. At dahil tutol pa rin si Nat sa gagawin ng kaibigan ay nakapagsabi siya ng masasakit na salita kay Rico. Ibinaba na ni Reg ang mga bagahe nila gamit ang kamay, pagkatapos ay si Rico naman. Ngunit bago umalis si Reg ay hinanap niya muna si Nat para magpaalam, na nakitang wala sa kwarto nito. Nagpunta din siya kay Kiyo para magpaalam sa baby. Ngunit paglabas ay nag-aabang si Jiro sa pinto. Kaya nagsinungaling si Reg na pupunta daw siya sa CR. Paglabas ay nag-aantay na doon sila Shiggy at Rico. Saka dumating din doon si Nat para samahan silang magpunta sa Wharf District na siyang nilakihan ni Nat dahil nandito rin ang pinakamalapit na lagusan. Dito daw nakatira ang mga illegal cave raiders, na sa laki ng populasyon ay sinasakop na ng mga bahay ang abyss. Nakita nilang pinagmamasdan sila ng mga ito, pero sinabi ni Nat na wag daw silang lingon ng lingon. Nang makarating na sila sa lugar ay labis na nalulungkot si Nat dahil sa maaaring ito na ang huling pagkikita nila. At gamit ang humahabang kamay ni Reg ay sabay na bumaba ng abyss ang magkaibigan. Nang magising si Rico ay nakitang ginawang parang net ni Reg ang kamay niya para protektahan sila. At nang hawakan niya ito ay agad na nagising ang robot. Nagpunta sila sa bangin para makita ang paligid ng unang bahagi ng abyss. At matapos silang kumain ay tinignan ni Rico ang star compass niya para makita ang tamang direksyon sa abyss. Pero pinaglaruan niya ito kaya tumalsik at aksidenteng nahulog sa talon.
Ipinakita ni Reg ang isang envelope na nakita niya sa bulsa, na naglalaman pala ng impormasyon tungkol sa Abyss. Pinaghihinalaan nilang si Leader Jiro ang naglagay nito dahil nakita nito si Reg noong nagpaalam siya kay Kiyo. Sa kamay nakita silang isang red note na nagsasabing hahanapin daw sila ng iba pang cave raiders para pauwiin. Kaya agad silang nagmadali sa katumalon sa bangin. Habang pababa ay naisip nilang baka sinusubok sila ng leader kung makakatakas sila sa ibang cave raider. Dahil kung ang mga raiders nga ay hindi nila matakasan, paano pa kaya ang mga halimaw sa ibaba ng Abyss? Nakakita si Rico ng sapot sa paa niya, dahil sa likod nila ay meron palang gagambang halimaw. Sinubukan itong labanan ni Reg, pero sinabi ni Rico na hindi daw nakakaalis ang halimaw na ito sa bahay niya kaya tumalon na lang ang dalawa sa bangin. At ang kamay ni Reg ay napuno ng mga puti. Pagkatapos ay napansin ni Reg na nahihirapan ang kasama dahil sa Curse of the Abyss. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matanaw ang ikalawang bahagi ng Abyss na tinatawag na Forest of Temptation. Nang biglang marinig ni Reg ang sarili niyang boses saka nakitang nanghihina si Rico. Naupo muna sila saglit para magpahinga nang mapansin ni Reg na may sumusunod sa kanila. Kaya nagmamadali silang nagpatuloy sa paglalakbay at gamit ang kamay ni Reg ay madali silang nakatakas. Subalit dahil mabilis ang cave raider ay nakita niyang nasa itaas na nila ito. Pagkatapos ay agad na bumaba sa kinaroroonan nila, ngunit nakita nilang ito pala ay si Habon na tito ni Rico. Kinuha nito si Reg, dahil alam na pala niya na robot ito at ang katawan ay pinagsama-samang relics. Tinignan din ito ang pototoy niya na animoy tulad daw ng sa normal na bata. Subalit nilinaw naman ni Habon na hindi siya nagpunta para pauwiin ang dalawa, dahil nakiusap pala sila Nat at Shigi sa kanya na tulungang makarating sa susunod na camp ang dalawa. Pero tumanggi dito si Rico dahil isang pagsubok daw ito para sa kanila saka ipinakita ang papel na ipinadala ng teacher nilang si Jiro. Kaya naman binigyan na lang niya si Rico ng gamot para maiwasan ang pagkahilo dahil sa Curse of the Abyss saka binigyan din sila ng kaunting pagkain. Matapos ay nagbabala pa si Habon na mag-ingat daw sila sa isa pang white whistle na si Uzen. Ito daw yung kasama ni Liza na magligtas kay Rico noong ipinanganak siya ng ina sa Abyss. Pagkatapos ay nagpaalam na ang dalawang bata kay Habo. Gamit muli ang kamay ni Reg ay nakababa sila sa ikalawang bahagi. Matagumpay silang nakatakas sa ibang cave raiders kaya nagsasaya si Rico, ngunit naging mas delikado ang mga halimaw sa paligid kaya kailangan nilang mag-ingat. Sa paglalakbay ay natukoy ni Rico ang hilaga sa pamamagitan ng mga dahon ng amagiri. May narinig na boses si Reg kaya pinuntahan nila ito nang makita ang isang tao na kinakain ng halimaw. Tutulungan sana ito ni Reg pero sinabi ni Rico na patay na daw ang cave raider at ang boses na naririnig ay nagmumula pala sa halimaw. Saka biglang nadagat ng isa pa nito si Rico, at gamit ang kamay ni Reg ay pinuntirya niya ito subalit humarang ang isa pang halimaw. Nilusob si Reg ng iba pang halimaw at pinagtulungan, habang si Rico naman ay ipinapakain ng ibon sa mga inakay nito. Kaya naman naalala ni Reg na may kakayahan pala siyang gumamit ng laser, kaya napaslang niya ang mga ibon at nasalo si Rico sa pagkakahulog. Nang magising si Rico ay nakita nito ang pinsala na nagawa ni Reg, kaya naisipan ni Rico na tawaging incinerator ang kakayahan na ito ng robot. Subalit biglang nanghina si Reg at nawalan ng malay. At nang magising ay sinabi ni Rico na nawawala daw ang notebook niya na talaan ng mga impormasyon. At dahil dito'y nanghinayang si Rico, pero nagpapasalamat naman si Reg na nawala ito dahil alam niyang isinulat din dito ni Rico ang tungkol sa pototoy niya. Pagkatapos ay ginawa nilang hapunan ang halimaw kanina. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa Abyss sa tulong ng kamay ni Reg, at gamit pa ito ay matagumpay silang nakapunta sa kabilang dako. Tagumpay silang nakarating sa pinakaibabang parte ng second layer, nang manlamig bigla si Rico kaya ipinahiram ni Reg ang suot niyang damit. At napansin din nilang umilaw bigla ang helmet ni Reg, pagkatapos ay pinagbabato sila ng mga unggoy na halimaw. At para makatakas ay naglambitin ang dalawa. Saka nagpunta sa nakabaliktad na puno. Sa Seeker Camp ay nakita na sila ng bantay, pero dahil kainahinala ang dalawa ay hindi niya ibinaba ang daanan. Tagumpay naman na nakita nila Rico ang Seeker Camp, ngunit dahil wala silang madaanan ay ginamit ni Reg ang kakayahan niyang pahabain ang mga kamay. Pero sa itaas ay nahawakan ng isang nilalang ang mga kamay ng robot. At ito pala ay ang White Whistle na may pambihirang physical power na tinutukoy ni Habo, na si Ozen the Immovable. Ngunit binitawan naman ito ni Ozen saka ibinaba ang gondola, na siyang ginamit nila para makaakyat sa itaas at agad naman silang binati ni Ozen. Ngunit hindi kinaya ni Rico ang amoy kaya napalayo sa babae. Ligo-ligo rin. Nakita din nilang napakatangkad ni Ozen na nasa 2 metro daw ang haba. Nagpasalamat si Rico dahil sa pagtulong ni Ozen sa nanay niya na madala siya sa itaas nung ipinanganak sa Abyss.
Ngunit giit ng babae na madaming beses niya daw naisip ang abandonahin si Rico noon dahil napakabigat ng curse repellent vessel. At mukhang pinagsisisihan ni Ozen ang ginawa. Sinabi ni Ozen na bawal daw ang mga red whistle sa lugar, kaya pinakita ni Rico ang papel na katunayang gusto siyang papuntahin ng nanay niya sa Netherworld. Pero naging interesado din si Ozen kung paano nila nagawang makapunta sa camp gayong pawang mga beginner pa lang ang dalawa. Kaya binigyan niya ang mga ito ng blue whistle, para daw hindi magtaka ang ibang cave raider kung paano sila nakapunta sa camp. At kapalit nito ay ang white whistle ng ina na ibabalik din daw ni Ozen kapag isinaoli na ng dalawa ang mga blue whistle. Ipinasyal sila ni Marulk sa Seeker Camp saka inihatid sa isang malawak na silid. Napansin naman ni Rico na isa ng blue whistle si Marulk kahit bata pa ito. Kaya giit ni Marulk na dahil personal apprentice daw kasi siya ng isang white whistle. Nakita din nila ang mga grade 4 relics sa lugar na hugis itlog, at dahil napansin ni Marulk na natutuwa dito si Rico ay niyaya nito ang dalawa na samahan siyang mangalap pa ng mga relics sa lugar. Subalit naisip ni Rico na kailangan niya ng malaman ang kalagayan ng ina sa Netherworld sa lalong madaling panahon. Kinagabihan ay nagising si Rico para umihi, nang makita niya ang isang anino kaya sinundan niya ito. Ngunit nakitang isa pala itong pangit na halimaw kaya nagmamadali siyang tumakbo sa silid at nagtago sa kumot ni Reg. Kinabukasan ay sinampay nila ang naihiyan ni Rico, saka ikinwento ang nakita niya kagabi kaya hindi niya nahanap ang CR. Dumating si Ozen na tila may nalalaman tungkol dito, at kung gusto daw nilang malaman ay sumunod lang sila. Habang naglalakad ay sinabi ni Ozen na patay na daw si Liza dahil natagpuan niya daw ang sulat at white whistle ni Liza sa libingan nito sa 4th layer. Pero hindi makapaniwala si Rico sa narinig kaya sinabi ni Ozen na hindi daw sulat ni Liza ang natanggap niya. Nakarating sila sa silid ni Ozen, at nang pagpasok ay nakita nila doon ang isang relic na hugis cube. Sa itaas naman ay ikinikwento ni Habo Killanat at Shigi ang tungkol sa mga white whistle na may kanya-kanyang kakayahan ayon sa mga relic na personal nilang nakuha sa Abyss. Ngunit ang pinakamalakas daw sa mga ito ay si Ozen na lampas 50 years ng isang white whistle. Saka napasilip na lang si Habo na nag-aalala dahil baka ipakita daw ni Ozen ang vessel kila Rico. Samantala sa ibaba ay ipinakita na nga ni Ozen kila Rico ang curse repellent vessel. Na ipinaliwanag ni Ozen na may kakayahan daw magbigay ng buhay sa mga ipinapasok sa loob, dahil patay na daw si Rico nang isinilang subalit paglagay niya sa loob ng vessel ay nabuhay ito. At ang nakita ni Rico kagabi ay ang pagkain sana ni Ozen na napagtripan niyang ilagay sa vessel. Hahawakan sana nito si Rico nang pigilan siya ni Reg, pero hindi din kaya ng robot ang lakas ni Ozen. Pagkatapos ay naramdaman ni Reg na halos mag-crack daw ang kamay niya sa lakas nito. At sa wakas ay nilabas na din ni Ozen ang pakay niya na paslangin si Reg bago pa daw magbalik ang alaala nito. Ginamit ni Reg ang kamay para puluputan si Ozen. Pero walang-wala ito sa lakas ng white whistle saka binuhat ang robot patiwarik saka pinagbabalibag sa harap ng dalawang bata. Nais siyang tulungan ni Rico subalit sa isang pitik ni Ozen ay tumalsik ito. At dahil dito ay nagseryoso ang robot sa laban kaya naghanda siyang tirahin ito ng laser. Pero sa pilitang tinutok ito ni Ozen kay Rico, kaya sinipa ni Reg ang sarili niyang kamay kaya sa kisame ito tumama. Matapos ay kinapitan ni Reg ang babae sa tinakal attack kaya napatalsik, nang makita na may kakaiba sa kamay nito, nagiit ni Ozen ay dito daw nanggagaling ang pambihira niyang lakas. At pagsuot ni Ozen ng battle outfit ay agad niyang natalo si Reg. Nagising si Reg sa mga suntok ni Ozen, nang makita na nandoon na din ang iba pang mga cave raiders. Ngunit nalaman din nila kalaunan na sinubak lang pala sila ni Ozen para maging handa sila sa susuunging panganib sa ibabang parte ng Abyss, at saka inamin din ni Ozen na nagsinungaling din siya tungkol sa sinabing patay na daw ang nanay ni Rico na si Liza. Naalala naman ni Ozen noong bata pa si Liza ay naging apprentice niya pala ito. At bagamat weirdo man magturo si Ozen ay siya daw ang pinakamagaling na mentor ayon kay Liza. Pagkatapos ay dinala ni Ozen ang dalawa sa isang lugar na pinamumugaran ng mga halimaw na nakakakita sa dilim. Saka inatasan sila na mag-survive sa loob ng 10 araw bilang training. At huwag daw silang lalagpas sa isang malaking puno. Pinagbawalan din ni Ozen ang robot na gumamit ng laser, dahil pag gumamit daw nito si Reg ay nakakatulog siya ng 2 oras, kaya hindi niya mapoprotektahan si Rico. Subalit kung kailangan niya daw talaga itong gamitin ay tiyakin niyang mapapaslang niya ang kalaban. Pagkatapos ay iniwan na sila ni Ozen. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.